Nuclear bomb ito pagdating sa korupsyon. Nuclear bomb ito pagdating sa korupsyon. Nuclear bomb ito pagdating sa korupsyon. Hindi lang nuclear bomb, medyo 100 years na radioactive yan, Mr. Chairman. Ito po ang sagot, Mr. Chairman, sa korupsyon. Kung nagsisinungaling kayo, kung maglalagay kayo dito ng maling data, pwede kayong makulong. Si Blockchain the Budget, ngayon po ay Kadena Act na yung tawag natin. Naglagay ho tayo ng mga penalty. If after 30 days, hindi pa napopost yung kontrata, yung bill of materials, kung sino yung nagwaging contractor, it then becomes a criminal offense. And this is the first time in our history na maglalagay tayo ng criminal offense sa mga hindi mag-share ng data. All of this will be out there for the public to see. I haven't seen any AI that's specifically geared towards that. Blockchain is something that could work. Okay. Apparently, in the last administration, they removed that entirely. Okay. And I was shocked. Yeah. I was shocked because this is like standard procedure. This is like, you don't think about this. Isang nakakaulat ang inilabas ni Senator Bam at BBM. Pinasabog na ang nuclear bomb na sistema, ang pinaka-sophisticated na anti-corruption system sa buong mundo. At guess what? Kapag hindi nagawa sa loob ng isang buwan, kulong agad. Ano ito at bakit kinatatakutan ng ilang mga opisyal ang bagay na ito? At dahil dito, hindi na magiging simple ang maging politiko. Bakit? Dahil lahat wala nang itatago at lahat makakadena. Ano nga ba itong Kadena Act? Ang nuclear bomb na sistema ni Senator Bam at Pangulong Bongbong Marcos na pwede magpabagsak sa buong lumang sistema. May isang batas na paparating, tahimik, malinis, pero mas malakas kaysa sa anumang pasabog sa politika. Hindi ito chismis, hindi ito meme, hindi rin ito pangarap. Ito ang Kadena Act. Isang sistema na kaya magpaalaga ng lahat ng gumagalaw sa pera ng bayan. Pero bago sabihin narinig ko na yan, isipin muna ito. Ano ang mangyayari sa politiko, sa kontraktor, sa opisyal kapag hindi na nila kaya magsinungaling? Hindi dahil ayaw nila, kundi dahil mismo ang teknolohiya ang hindi papayag. The question, imagine mo to. Isang classroom project worth 10 million pesos. Dati papel-papel lang, isang pirma, ayos na. Pero ngayon, every single peso, bawat semento, bawat hollow block, nakablock sa blockchain. Immutable, hindi mabubura, hindi ma-edit forever. Therefore, kapag nilihim na ang dokumento, kapag tumangging magbigay ng resibo, kapag sinubukang itago ang gastos, automatic krimen, automatic kulong within 30 days pa lang. Hindi mo na kailangan ng whistleblower, hindi mo na kailangan ng CCTV, kasi mismong system na ang whistleblower. Bakit ngayon lang? Sa totoo lang, matagal na dapat meron ito. Nung nasa local government pa si Secretary Henry, may simple pero solid na proseso. National government enters, tuloy ang project at merong transparent ang flow. Pero nung last administration, tinanggal nila, as in wala. Nagulat talaga ako kasi standard procedure yan, ika pa ng Pangulo. Hindi mo na iniisip dapat. Imagine mo to, isang rule na dapat basic pero biglang nawala. Therefore hindi na nakakataka kung bakit sumirit ang anomalies, ghost projects, red flags at kung ano-anong kalokohan. Ngayon ibabalik na yan, pero hindi lang ibabalik, iuupo sa pinaka-sophisticated na anti-corruption tech sa buong mundo. The system, the nuclear bomb. Ito yung tinatawag ng netizens na nuclear bomb laban sa korupsyon. Hindi hyperbole, hindi clickbait, kasi immutable, hindi na mai-spell, hindi na maisasauli. Kung nagkamali ka ng isinulat, sorry. Kung nag-under the table ka, lalabas talaga. Pero kung matino ka, ligtas ka forever. Therefore, ang magnanakaw, hindi na makakatakbo, hindi bukas. Kahit next year, next admin, next decade, babalikan at babalikan ka. Pangalawa, transparent, public by default. Digital contracts, digital receipts, digital satellite updates about construction. Hindi mo na kailangan pumunta sa City Hall, hindi na kailangan mag-antay sa FOI. Pero may mga sensitive data, protected. Only public funds ang nakadisplay, therefore hindi na makakapag-secret budget. Pangatlo, accountability, 30 days or kulong. Ito yung pinakamalupit,
First time sa history ng Pilipinas, criminal offense ang hindi paglabas ng data mula sa kontraktor hanggang opisyal kapag hindi mo na ma-upload ang bill of materials kahit busy ka, kahit may rason ka. Sorry, the law doesn't care. Kaso agad. Habang nagdi-discuss si Secretary Henry, binigay niya ang pinaka-importanting analogy. Sa blockchain may forever. Kung nagmamagic ka ngayon, kung hindi ka agad mahuhuli, pero eventually mahuhuli ka rin. Kasi nakasulat na, permanent, naghihintay lang ang panahon. Therefore, hindi ka na laban sa tao, laban ka sa mismong teknolohiya. Walang lusot, walang butas, at walang padre-padrino. Ito ang batas na walang takas, walang shortcut, walang pakiusap. Lahat ng dokumento, lahat ng kontrata, lahat ng disbursement, obligadong makita ng taong bayan. Pero kung ayaw mong makita, ayaw mong mag-upload, ayaw mo magbigay ng transparency, therefore, bilanggo ka. It's that simple. Senator Bam, PBBM, Secretary Henry, isang panukala, isang sistema, isang deadline, 30 days or jail. Ang tanong na hindi mo maiwasan, kapag ang buong Pilipinas ay may akses sa bawat piso ng gobyerno, sino pa kaya ang tatakbo sa posisyon? Pero ang mas importanteng tanong, sino ang matitira? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, sa tindi ng Cadena Act, isang sistema lang, walang tinatago, walang nabubura, walang natatakasan, hindi mo maiwasang mapaisip kung ang tao kayang gumawa ng system na kayang maglantad ng kasinungalingan. Gaano pa kaya ang ating Panginoong Diyos? Ang teknolohiya ay may immutability, pero ang ating Panginoong Jesus, siya mismo ang light na hindi kayang takasan ng anumang dilim. Kung ang blockchain ay may forever, ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo ay may dakilang forever. At dito pumapasok ang isang napaka-powerful na talata sa unang Juan, 1 John 1 verse 5. God is light, and in Him there is no darkness at all. Nasasala ng Cadena Act ang gawa ng tao, pero ang ating Panginoong Jesus, siya ang nagsasala ng puso, hindi para parusahan agad, kundi para iangat tayo sa kanyang love, grace, mercy at tunay na hustisya. Sa mata ng batas, kapag nagkamali ka, kaso. Pero sa mata ng ating Panginoong Jesus, kapag nagkamali ka, may kapatawaran, may pag-asa at may pagbabalik. Kaya naman kaibigan, kung may parte ng buhay mo na parang tinago o may kasalanang ayaw mong ilabas, pero ramdam mo ang bigat, lumapit ka sa ating Panginoong Jesus dahil siya ang ilaw at siya rin ang pagmamahal na nag-expose. He exposes, but He also heals. He convicts, but He also forgives. Kaibigan, tinatanggap po ba ang ating Panginoong Jesus? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa iyo ngayon. Humihingi ng liwanag at kalinisan mula sa iyo. Tulungan niyo po kaming talikuran ang anumang kasalanan, anumang itinatago namin, anumang nagpapalayo sa amin sa iyo. Salamat po sa iyong pag-ibig at habag na ipinakita mo sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus, ang liwanag na hindi kailanman maglalaho. Linisin niyo po ang aming puso, palakasin niyo po kami, at tulungan niyo po kami mamuhay ng tapat sa harap mo. Pinupuri po namin kayo at minapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.